A pleasant day to all of us. We are here to present and discuss the second layer of OSI model, which is the data link layer. Before we start, let me introduce my co-presenters for this topic. First of all, I am Cassandra Villacruel, together with Jake Roy Sabrenica, Jomer Avenido, Kerr Balatbad, J. Brian Blas, Christine Muliera, and Kathleen Tolentino. We will explore and discuss how data link layer works on the OSI network architecture model. Without further ado, let's start the discussion. What is data link layer? Data link layer is the second layer from the bottom of OSI, or the Open System Interconnection Network architecture model. It is responsible for the node-to-node delivery of data within the same local network. Its major role is to ensure error-free transmission of information. DDL is also responsible for encoding, decoding, and organizing the outgoing and incoming data. As I've said earlier, what is data link layer? It is the second layer from the bottom. It prepares the network data for the physical layer. Ang major role ng data link layer ay i-ensure maging smooth and error-free ang transmission ng message or information. Dito nangyayari ang organization of transmission of the data such as encoding and decoding. And as also, this is DDL considered as the most complex layer of the OSI model, as it hides all the underlying complexities of the hardware from the other above layers. Now, Kathleen Tolentino will be discussing the key responsibilities of the data link layer. Data link layer plays an important role in ensuring smooth communications between devices in a network. It has several key responsibilities, which are the framing, addressing, error detection and correction, flow control, and media access control. In framing, this process involves breaking down data into smaller units that we call frames. Frames help in organizing and managing data transmission efficiently. Example po is like, may isang malaking file na need i-transfer. Di ba nga po, lagi naman nababanggit ni sir na hindi agad na ipapasa yung isang data or information or yung file ng buo. So, doon po papasok si framing na kung saan hahatiin niya po yung file or data into small frames para mas mabilis and maayos po yung transmission papunta sa destination. Next po is yung addressing. Every device in a network has a unique address that we call a MAC address. The data link layer uses this to ensure that data reaches the correct destinations. Yun nga po, bawat device sa network is may sariling MAC address na like parang plate number sa sasakyan. Ginagamit po siya to identify na yung data is makakarating sa tamang destination. Like for example, sa isang bahay na may Wi-Fi, marami pong device like cellphone na nakakonekta sa Wi-Fi. Then may isa po doon na like gusto mag-search sa YouTube. Then yung Wi-Fi router po, malalaman po niya using MAC address kung kanino niya ipapadala yung YouTube data na gustong i-search nung gamit yung MAC address. Like ma-identify po ni Wi-Fi router kung kanino yung po ng information. Kung saan po dapat makatanggap ng data information. Then next is yung error detection and correction. This ensures that the data being transmitted is free from errors. If an error is detected, the data link layer can request the sender to retransmit the data. Sure naman po tayo na gusto natin yung data or information na gusto nating isend or ma-receive is tama and walang naging problema. Doon po papasok yung error detection and correction ni data link layer. Example po sa message, kapag nagpadala ka po ng certain message, then nagkaroon po ng problema sa network, doon po madedetect yun. Kaya minsan po may nakikita po tayong note na message failed to send or message not sent. Doon po makikita na ay hindi nakarating sa destination yung info or data. So, or yung message. So, nasinend natin. So, doon po, may chance pa as na ulitin isend yung message. Then, next po is the flow control. Yung flow control naman po, it manage the speed of data transmission to prevent data loss or congestions. If one device is sending data too fast,
for another device to process flow controls to help slow it down. Ang role naman po ni flow control nga sa data link layer is para i-ensure na hindi masyadong mabilis or hindi rin mabagal yung pagpapadala ng data. Lalo na kung ang receiver is hindi kayang mag-process ng super bilis. Example po, kung nagpapasa nga ng file ang isang kung saan po is mabilis na computer papunta sa luma or old model na device, may possibility po yun na hindi kayanin ng mabagal na device na mag-process ng maraming data ng sabay-sabay. And yung data link layer ang magko-control po, yung sa ano po ng data link layer, yung flow control po ang magko-control sa bilis or sa way ng pagpapadala ng data para maiwasan ang congestion or data loss. Then last po is the media access control. This determines how multiple devices share and access the network media without causing collisions or interference. Sa media access control po, dahil yun, maraming devices ang gumagamit ng isang network, kailangan ng way para maiwasan ng traffic in terms po ng transmission ng data or yun. Ang media access control po ang mag-aayos kung kailan at paano maaaring magpadala ng data ang bawat device. Example po, think of a classroom po kung saan maraming estudyante yung magsalita ng sabay-sabay. Siyempre po kung wala yung magsasabi na, wala po teacher na magsasabi na isa-isa lang, di magulo po yun. So sa network, ang media access control po, ang role niya po ay siya yung magko-command or magde-decide or nag-organize kung sino po yung una na magpapadala ng data or yung unang maita-transfer na data at kung kailan po ipapadala yung information or data. Then, moving on, Drummer Avenido will now discuss the next topic. Good day guys, I'm here naman to discuss the IEEE 802 LAN data link sublayers. But first, ano nga ba yung IEEE 802? So, ang IEEE 802 is a collection of networking standards that specify the physical and data link layer protocols for various network technologies. So, yun nga, di ba? IEEE 802. The number 802 doesn't hold any specific meaning. So, wala daw meaning yon, number na yon. Nilagay lang siya kasi siya yung next available number in the IEEE sequence of projects. So, yung mga standard. Kagaya nung IEEE 802.3, which is the standard for the Ethernet. Tapos yung 802.11, yun para sa wireless LAN or Wi-Fi. Yung 802.15 na para sa wireless PAN. So, including yung Bluetooth dyan, saka yung sinasabi ni Sir lagi na Zigbee. At saka yung IEEE 802.16 na para naman sa broadband wireless access or yung tinatawag na WiMAX or WiMAX. Nabanggit na naman sa atin yan ni Sir. Narecall ko lang upang hindi nga natin makalimutan. So yon, sa ano naman, IEEE 802 LAN data link naman ay meron itong dalawang sublayer or dalawang sublayers. Ayun ay ang Logical Link Control or LLC sublayer at ang Media Access Control or MAC or MAC sublayer. So, ano nga ba ang ginagawa ng Logical Link Control or LLC sublayer? So, ito yung nagko-control ng data flow among various application and services. Ito rin yung nagpo-provide na acknowledgement and error notification mechanism kung may error man na nangyari within the transaction or transmission. So, now naman is the Media Access Control or MAC sublayer. So, ito naman yung responsible for controlling access to the physical medium. Ito rin yung nagmamanage ng data encapsulation na laging sinasabi sa atin ni Sir. Siya rin yung nagpo-provide ng data link layer address or MAC address and media access control for shared networks. So, pa-next slide na po. Now, yun namang roles or function ng LAN data link sublayers. So, first is the logical link control. So, it provides flow control and error control for layer 2 communication.
It also allows multiple layer 3 protocols such as IPv4 and IPv6 to work over the same physical link. And uses IEEE 802.2 to identify network layer protocols. So, ito ang simpleng analogy para maunawaan natin ang Logical Link Control or LLC. So, imagine, magpapadala tayo ng sulat sa ating kaibigan. So, we want to make sure na they get the right letter and the letter arrive to them safely. So, the LLC is like a special helper that makes sure that all the letters or data na naisend natin ay nakarating nga ng correct at safe na yung gamit niyang path ay yung internet. So, under ng LLC, yung flow control. So, yung flow control, it helps control how much data is sent at a time. So, dun sa ating analogy na sulat, it's like making sure na you don't send too many letters at once. So, para yung person na magre-receive ay hindi naman ma-overwhelm sa sobrang dami ng kanyang tinatanggap. So, laging meron limit. Under yun niya, yung error control. So, if a letter get lost or damaged, it helps to figure out what went wrong. And hindi lang yon, siya rin yung nagpipix nito. So, yon. Under rin nga ng LLC yung multiple protocols. So, it allows different types of protocol to be sent over the same path. So, yun nga, like yung IPv4 and IPv6. So, sa ating analogy, yung parang different types of message yung pwedeng ma-send sa same path. So, yun, para mas madali yung way ng communication kahit ang gamit ay different method. So, now naman is the media access control. So, it manages how devices share a communication channel. It also defines MAC address. So, yung 48-bit address na unique to each device, yan yung MAC address ay siguro ay familiar na rin kayo kasi nga nabanggit na rin yan sa atin ni Sir. And ayun din, it implements media access control method like CSMA with CD or yung carrier sense multiple access with collision detection and CSM with CA or carrier sense multiple access with collision avoidance. So gagamit na rin tayo ng analogy para mas maunawaan natin ang media access control or yung MAC. So yon, think of media access control like a classroom. Lahat ay gustong magsalita at the same time. So yon, it helps to manage how device shares that talking space or communication channel. So kahit naman lahat ay gusto magsalita, hindi naman pwede yun So nandiyan yung teacher para malimit kung sino lang yung magsasalita na one at a time. So ganun din sa ating media. So under ng media access control, yung MAC addresses. So, yung each device has a unique name tag or yung MAC address. So, yun, kung ganun nga, parang dinedeclare lang nito kung sino yung, sa ating analogy, yung kung sino umiimik. So, different nga, kagaya ng mga pangalan natin, iba't iba. So, under niya, yung media access method. So, it uses rules, kagaya ng na nga sabi ko kanina, yung CSMACD, tapos yung CSMACA. So, yan, parang siya yung mag-identify kung sino yung dapat umimik at siya din yung nag-check kung meron pang umiimik pa sa ating analogy. At saka, yung siya din yung nag-check if yung quiet na yung moment para nga ma-avoid collision. Ganon din naman yung dun sa in terms of data transfer. Dapat ay isang transmission lang at a time. Hindi pwedeng yung magka-ibang path yung mag-ano kasi nga magkakaroon ng collision. Dapat ay yung receiver at sender ay laging distinguish. So yun naman, in summary, LLC helps to ensure that data is sent safely and efficiently, while MAC manage how devices share the communication space and identify each device uniquely. So, next slide naman po. So, now naman is the purpose of data link layer, providing access to media. The data link layer allows multiple devices to access a shared medium while preventing collision and managing bandwidth. So it does this using different media access control techniques which vary based on the different network topologies and communication method. So the data link layer is responsible for controlling the transfer of frames across the media. So halos lahat naman ay familiar na dun sa frames kasi nga lagi na rin yan nababanggit. Ngunit yan ay i-explain pa further mamaya nung isa ko pang kagrupo upang mas lumalim pa yung knowledge natin about dyan. So yun nga, in each hop along the path may router.
And dito, ito yung mangyayari. First, it accept a frame from a medium. Then, it de-encapsulate the frame. Next, it re-encapsulate the packet into a new frame. And last, it will forward the new frame to the appropriate medium. So, yun yung mangyayari dun sa router. So, yun. Now naman, to understand nga, ang kagaya na sinasabi dyan, na yung different topologies, yun, kung para ma-understand naman kung ano yung different topologies, narito ang next kong kagrupo na si Kier upang ipaliwanag yun, yung topologies. Sa topologies po is meron pong dalawang topologies, which is physical at logical topology. Sa physical topology naman po is nagre-refer po siya sa physical layout or arrangement ng devices, cables, and hardware sa network. Bali po, pinapakita po ito yung iba't ibang nodes such as computer, switches, routers at iba pang devices na connected physically. Sa bus topology po, all devices are connected to a single central cable. Bale, ang bawat device ay nakatap sa bus na ayun po yung nagko-communicate sa isang line. Bale, data is transmitted in both directions along the bus. Bale, each devices po ay nagche-check ng if the data is address. Pag po naka-address doon, ayun lang po yung i-accept. Tapos, sa star topology naman po is, bale, lahat po ng devices na connected sa hub or switch. Bale po, napapasa po yung data sa hub or switch na bago po makarating sa pinaka-destination. Bale, each device has dedicated connection to the hub which manage and controls data traffic. Sample na lang po is telephone operator dati na nagko-connect sa different colors through a switchboard. Ring topology naman po. Devices are connected in a circular manner where na bawat device po is connected. Bale, bang data po ay nagtatravel sa isang direction or minsan naman po is both. Yung each device po ay nagpapasa ng data sa kasunod na device until po ma-reach niya yung pinaka destination. Sample po is yung pagpapasa ng message sa circle na kada person po ay mapapasaan ng message. Sunod po is mesh topology. Kada device naman po is connected sa ibang device sa network. Bali po, yung data is kayang mag-take ng multiple paths para ma-reach po yung mismong destination. Logical topologies is nagre-refers po sa kung paano dumadaloy ang data sa network. Bale, ang logical topology po ay nagde-determine ng paano ang signal na nagmo-move across the network. Ayan. Ethernet bus. Ang Ethernet network ay actually use bus topology where all devices are shared the same communication medium. Bale po yung devices ay nagtatransmit ng data in broadcast mode over the bus. And kung kanino lang po yung intended na mapasa yung data, doon lang po yung data. Token ring po. Token ring topology. Token ring network use a logical ring topology where data is passed sequentially between devices. Bali po yung token ay nagsisirculate sa ring na inaalaw lang po yung device na may hawak na token na mag-transmit ng data. Switch Ethernet star topology. Modern Ethernet networks use a star topology na where devices connect to a central switch.
Bale po yung switch, yung mismong switch po yung nagre-receive ng incoming data. Tapos siya po yung magpo-forward nun sa pinakatamang destination, pinakatamang device na pupuntahan ng data. Sample na po is yung sa mga office na gumagamit ng switches. And sunod naman po na reporter is si Brian Blas. So, dito naman tayo sa WAN topologies. Pero bago yan, bigyan muna natin ng definition kung ano nga ba yung WAN. Yung WAN ay acronym para sa Wide Area Network. Ano yung WAN? Ang WAN ay it is a network that connects computers and smaller networks, which are LANs and MANs. LANs meaning local area network, while MANs means metropolitan area network. Ano nga ba yung function ng WANs? WANs operate in the data link layer or yung layer 2 of the OSI model, where they define how data is framed, transmitted, and received over long distances. So yun, nabanggit yung long distances kasi nga wide area network na ang pinag-uusapan natin. WAN also ensures addressing. Ano yung addressing? Ito yung it identifies devices across the WAN. Sunod ay error detection and correction. Means it ensures reliable data transmission. And lastly ay flow control. Sabi, yung WAN daw ay minamanage yung rate of data transmission to prevent congestion. Ano yung congestion? Yung congestion ay yung network overload na nagpapabagal sa ating transmission. So, para hindi bumagal, nandyan yung WAN or yung flow control na characteristic ng WAN. And ayun, dahil alam natin kung ano yung WAN at yung kanyang function, punta naman tayo sa mga type ng WAN topologies. Simulan natin sa point-to-point. Sabi dito sa aming PowerPoint, a point-to-point topology, also known as P2P router topology, directly connects two devices, reserving the entire bandwidth for their communication, making it simple, cost-effective, and reliable for direct connection. Sa madaling salita, ang point-to-point topology, siya na yung pinakang simplest WAN topology. Involves a direct, dedicated connection between two locations. So yun, sabi dito, two locations. Think of it as a private line directly linking two offices. Dahil dalawa lang ang connection, it offer high bandwidth and reliability for those two connected location. And dahil doon, maganda naman yung ina-offer niya kaso may downside siya, which is it's not very scalable for connecting many locations. So, yan, hindi nga maganda pag marami ng location kasi nga dedicated siya para sa dalawang location. And ang sunod na type ay hub and spoke. Ang definition nakalagay sa aming PowerPoint, a central hub connects to multiple spokes, resembling a wheel. So yun, parang nga naman siyang wheel yung itsura niya, yung diagram. This structure is commonly used for isolating workloads, sharing services, and managing network traffic efficiently. So yun, sa madaling salita, yung topology ito ay merong central location na kung ang tawagin ay hub. Kung makikita nyo dyan sa PowerPoint, yung nasa gitna siya yung hub. And yung ibang mga nakakonect sa kanya, ang tawag naman ay spokes. Yan, marami yan. Pero yung hub, iisa lang talaga yan. And sabi pa dito, all communication between the spokes goes through the hub. Ibig sabihin, yung transmission, bago makarating sa kabilang spoke, ay dadaan muna sa hub bago makarating sa destination. Ang advantage nito ay easy to manage and cost-effective. However, ang downside naman ay it creates a single point of failure at the hub. Ibig sabihin, pag yung hub ay nagka-problema or nagka-failure, the entire network can be affected. So, yun. Lipat naman tayo sa full mesh.
Sabi dito, every device or node in the network is directly connected to every other device, offering high redundancy and fault tolerance but requiring many connections, making it more expensive and complex to implement. So yun, sabi nga more expensive dahil bawat location ay connected sa isa't isa. Ibig sabihin, it provides high redundancy and reliability as there are multiple paths for data to travel. Kaso nga lang, ay ayun nga, expensive and complex topology to implement. Pero maganda siya kasi if one connection fails, data can still be routed through other connections. And punta na tayo sa pinakang last na type, which is partial mesh. Kung mababasa nyo, nakalagay dyan, in a partial mesh topology, not every device is directly connected to every device, unlike a full mesh. So yun, sa madaling salita, ang partial mesh ay kaya nga partial, medyo mesh siya, or compromise siya ng hub and spoke and full mesh topologies. Ibig sabihin, pinagsama. Ginagamit siya sa critical locations at less critical locations. Yan, kung makikita niya dyan, yung diagram niya. Critical location can be directly connected, while less critical location can be connected through a hub. So, ayan na yung aming apat na WAN topology, and ang kasunod naman ay tungkol sa LAN topology na ipapaliwanag ng aking group na si Jake Abrenica. Yun lang, thank you. Yun po at dito naman po tayo sa slide na to, which kung titingnan po natin is tungkol po sa LAN topologies. At dito po sa LAN topologies, bago po tayo magsimula is, ano nga ba yung LAN? Sabi po dito, ang LAN o Local Area Network topologies define how devices communicate within a small geographic area. Yun, at yun po pag-uusapan po natin o di-discuss ko kung paano daw po iba't ibang devices is nagko-connecta sa isang LAN o sa isang small geographic area lamang po. Yun nga, tinatawag natin siya ng LAN topologies, at kasabay po nito is matatakal din po natin kung ano ang kanyang mga strength o weakness o yung kanyang advantages at disadvantages. At simulan po natin dito sa bus topology. Sabi po dito, ang bus, all devices share a single backbone cable. O dito nga po sa bus topology, yung tinatawag po na yung single backbone cable, ayun po yung tinatawag na bus. At bawat devices po na connected dito sa bus o yung isang cable ay yung bawat devices po is pag may data ay inaalam po nila ng mga devices kung yung data na yon is para sa kanila. And for example po, in real life scenario sa isang school. Sa school na yun is may hallway. Sa hallway is sa ibang school, meron siyang parang intercom speaker. At yung intercom speaker parang yun yung bus. At sa hallway na yon ay nandun yung mga, for example is estudyante. Lahat nandoon yung mga estudyante sa hallway. At once na yung intercom speaker is nag-mention ng pangalan ng isang estudyante na nandun sa hallway, is lahat ng mga estudyante na nandoon ay may inform na merong estudyante na hinahanap. Kunwari po is yung isang estudyante is tinatawag sa office para pumunta. Yung estudyante po na tinawag, siya lamang po yung pupunta dun sa office. At yung iba pong estudyante na hindi na-mention na sila yung pinapatawag ay mangyayari po is may inform lamang sila. Ngunit hindi po sila magre-respond na pupunta sa office, which is parang alam lang po nila, pero parang once na nalaman nila at hindi sila, may ignore lamang po yung nangyaring yun. At ang kanyang advantages po ng bus topology is siya po is cost effective o mas mura lamang po ang kanyang setup. Ayun nga po, setup naman po is mas madali po siyang i-setup at mas mura. At isa pa pong advantages ng bus topology is siya po ay mas ideal sa mga small networks na kakaunti lamang po na devices ang kinakailangan, o mas gamit po siya sa mga small office.
At sa downside po o yung disadvantages naman po nitong bus topology ay kaya nga po siya ay may isang share a single backbone cable o yung parang meron po siyang shared bandwidth. Isa lang po yung dinadaanan nila lahat. Sa pag-transfer po ng mga data, yan po. Once na yung dinadaanan po na yun na cable is nagkaroon ng problema, ay magkakaroon po tayo ng o yung failure, nagkakaroon po ng disturbance o madidisrupt po yung buong network. Bagay damay-damay po o magkakaproblema po lahat. Dahil magka-share po sila sa iisang linya po o yung sa cable. Isa pa pong disadvantages nito is sa pagdagdag po o pagdami ng devices na nilalagay nyo sa kanyang dito sa network is yung performance niya naman po is nagde-degrade o mas bumabagal po yung performance niya. Kaya po hindi po siya applicable sa madaming devices. At punta naman po tayo dito sa start topology, which is devices connect to a central switch or hub. O ibig sabihin po nito ay lahat po ng devices ay connected doon sa central switch o hub. At lahat po ng mga dumadaan pong information o data, yung mga tinatransfer po natin sa iba pang device, ay lahat po siya ay dumadaan dun sa central hub o switch. O ayun yung magiging central point niya. Kumbaga po, in real life, pwede mo natin po siya maihalan tulad sa post office na yung nasa gitna po ay ang switch or hub ay parang post office, lahat po, at yung mga devices po is nagsisilbing mga bahay. Paikot po siya. At kunyari po kayo ay gustong sumulat sa iyong kaibigan, is pagkagawa niyo po ng sulat is dadalhin niyo po siya dun sa post office o yung central hub, at yung central hub po ang bahala na iparating yung sulat na gusto mong ipaabot sa iyong kaibigan. At yung central hub po, titingnan niya po yung address kung para kanino po yung sulat na yun. Siya po ang bahala na magdala ng message o yung data na yun. At ang advantages po nito sa start topology is mas madali po natin siyang i-manage at ma-troubleshoot. Kasi nga po, siya po is individual. May kanya-kanya po siyang cable. Kumbaga po, isang advantages sa kanya is kahit magkaroon ng problema yung isang device, ay hindi po madadama yung buong network, which is magfa-function pa rin siya. At ang disadvantage naman po nito ng start topology ay once po na nagka-problema yung center point o yung switch or hub na nasa gitna, is madadamay na po yung buong network o magda-down po yung buong network dahil lahat po sila sa start topology is dependent doon sa central hub or switch po. At isa pa pong disadvantage nitong start topology is nagre-require po siya ng mas maraming cable at nagiging mas expensive po ito. Yan. At pa-next po. At dito naman po tayo sa ring topology. Sabi po dito is devices o yung ring devices connect in a circular loop. Ang ibig sabihin po nito is lahat po ng devices is connected siya na loop, paikot. At isa pa po dito is ang pagte-transfer po ng data dito po sa ring topology is nagtatravel lamang po sa isang direction, which is pag nag-send po kayo is madadaanan niya po lahat ng devices paikot. Yan. At kung sa real life scenario po is pwede po natin siyang maihalin tulad sa relay race, which is yung mga PC po dito na nakikita niyo po is pwede po siyang magsilbi bilang ayan po yung mga players na magkakampi o yung sa mga runner, at yung paikot po is yung parang racetrack. At dito po sa mga devices na ito o yung runner ay ipapasa niya po yung button o yung para magsisilbi ditong token. Yan. Yung token po is ginagamit dito is para siya po yung permission slip. Kumbaga po, kung yung player ay may hawak nun, siya lamang po yung may kakayanan na mag-send nung data. Yan. Yun po, kung sa PC, siya lang po yung may kakayanan na mag-send ng data sa ibang device. Dahil po may ganito,
o meron tayong token dito po sa ring topology is nababawasan po yung collision dahil wala po dito yung nagkakasabay na dalawang device na nagkakasabay mag-send ng data. At isa pa po is ayun nga po, ordered po yung kanyang pagpapasa at equal po na lahat is madadaanan sa pag-send ng data. At dahil nga po ganun po ang flow dito sa ring topology is mas mataas po o mas maganda po siya mag-handle ng high volume po na traffic, which is kahit gaano po kalaki ang inyong sinesend na data sa isang device is hindi po kayo magkakaroon ng any interference sa iba pang device dahil yung lahat po ng devices nai-inform po sila kung kailan sila naman ang magsesend ng data dahil po meron ng token. Kaya kahit gaano kalaki po yung device na sinesend nyo, ay okay lamang po. Dahil hindi po sila nagkakasabay. At meron siya nung orderly manner. At dito naman po, next is the mesh topology. Dito po yung mesh is devices interconnect providing redundancy. At dito po sa mesh topology, lahat po ng devices ay interconnected, which is yung isa pong device ay kaya niya po mag-take ng multiple paths sa pagsisend po ng data, pagta-transfer, para po makarating sa destination. At ang pwede po nating example dito po sa mesh topology is yung sa isang city. Yung city po is marami daan, yung marami kalsada na magsisilbing multiple paths. At yung multiple paths po, yung kalsada, is connected sa isang lugar o neighborhood. At kunwari po may sasakyan o yung kotse, papunta dun sa destination na yun at sa neighborhood, ay dumaan. Ngunit yung daan po na dinaanan niya is may harang o block po. Naka-block. Hindi po siya makakadaan. Pwede po siyang magre-route o magpalit ng daan para po makarating sa kanyang destination. At dahil po dito is ang kanyang mga advantages nga po is mataas po ang kanyang high fault tolerance na kahit yung isang path po is block o hindi po siya makakadaan doon, pwede po siyang lumipat na iba pang daan para po makarating sa kanyang destination. At mas ideal po siya sa mga networks na nangangailangan ng reliability. Kumbaga po is nai-ensure ka na pag nag-send ka na message is kahit anong dumating na sabihin natin problema, doon is nakakarating pa rin yung message na gusto mong iparating. O nai-inform ka kung nasaan na yung message mo o nagkakaroon ng acknowledgement. At ang kanya naman pong disadvantage ng mesh topology is siya po is kaya nga po mas nangangailangan ng cable at mga connections ay mas nagiging mahal po, magastos yung pagbuo po dito sa mesh topology. At isa pa po dito is mas mahirap po siya or complex yung kanyang setup at mas mahihirapan din po kayo sa pagme-maintenance. At yun lamang po dito po sa LAN topologies. Ang susunod naman pong reporter ay si Brian at thank you po. So, yun. Ang kasunod naman namin na i-discuss ay tungkol sa half and full duplex communication. Bago ang lahat, ano nga ba ang duplex? Duplex, it defines how data flows between two devices in a network. It determines whether communication is one-way or two-way, impacting network efficiency and speed. So, yan. Ang duplex daw ay tumutukoy sa kung paano nagfo-flow ang data. Ito ba ay one-way or two-way communication? Sasama ko dyan yung simplex. Ano nga ba ang simplex? Ang simplex, it is the one-way communication. The data transmission occurs in only one direction. Ang example nito ay radio broadcast, or other example pa nito ay monitor displaying data from computer. Na ang ibig sabihin, one-way yung communication. Yung radio, siya lang yung nakapag-broadcast, and yung gusto niyang destination ay tamang kinig lang. Dito naman sa monitor, yung makakuha ng
info ay tamang tingin lamang. Next ay tungkol naman sa another type yan. Nakalagay naman sa screen, half duplex communication. Ang meaning niyan, in half duplex, this allows communication in both direction. Yan, both direction na. Hindi katulad ng simplex na one-way communication. Pero sa half duplex, both direction at a time. Meaning, both device can both transmit and receive but not simultaneously. Ibig sabihin, yung dalawang device, pwede na silang mag-transmit at mag-receive ng data, pero hindi dapat magkakasabay. May isang mauuna, may isang maghihintay, may maghihintay, at may magta-transmit. Ano example nito? Example ay yung walkie-talkie. Yung ginagamit ng mga guard ng tanod. So, yun. Yung kung saan yung isang tao ay nagsasalita habang yung isa ay nakikinig. After nun, they switch roles. Yun, and after that, lipat tayo sa full duplex definition. Yan, nakalagay dyan. Full duplex communication, data transmission occurs simultaneously in both direction. Ibig sabihin, device can transmit and receive data at the same time. Yan. Ibig sabihin, yung dalawang device, pwede sila mag-transmit parehas, pwede silang receive parehas ng magkasabay na oras. Hindi katulad sa duplex na kailangan mo pang magantay. An example nito, sa online game, di ba? Full duplex yung ginagamit doon kasi real time yun. Another example ay yung sa mga video conferences na dapat ay gumagamit ng full duplex kasi nga ay dapat or napaka-essential na parehas ay nakapag-transmit or nakapag-receive ng data at the same time. So, in summary, ang duplex ay dinedefine kung paano ang data ay nag-flow. Either or also it determines whether communication is one-way or two-way. Yun, yung one-way, isa lang naman yung one-way ay yung simplex. Tapos ang two-way natin ay dalawa. Yung half duplex at saka yung full duplex. Ang pinagkaiba ng half at full, ang half may nag-aantay, ang full pwede silang magkasabay. And yun lang, ang kasunod na reporter naman ay magre-report tungkol sa access control. At yun ay si Jake ulit. Yun lang, thank you. At yan po, andito po ako ulit para mag-discuss dito po sa aking topic. At dito naman po is the access control methods, contention-based access. At dito naman po is ang pag-uusapan po natin is how device share the network when everyone tries to kung lahat is nagtatry mag-transmit all at once. Yan. Simulan po natin dito sa CSMA/CD o yung Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. At ito po yung ginagamit natin sa mga wired Ethernet networks o yung the IEEE 802.3. At sabi po dito is a device sense the medium before transmitting. Ang ibig pong sabihin nito is bago po yung device mag-send ng data is chine-check niya po muna kung yung kung walang iba na on the device na nagse-send ng data. Yan, yun lang po yun. At if a collision occurs, devices stop transmitting and retry after a random delay. Yun po ay pag nangyayari dun sa dalawang device na sabay sila at the same time na nagsend ng data, nagkakaroon ng collision at tumitigil at ng certain amount na oras bago mag-try again o umulit. Yan. At pwede po natin itong maihalin tulad sa isang meeting. Nag-meeting po yung mga tao. Dito po is yung nagsasalita. Yung nagsasalita po dito is na-inform iba niyang kasama na merong parang siya po yung nagsesend ng data. Aware po sila na iba pong kasama sa meeting na meron pa pong nagsasalita. At pag po tapos na, wala na pong nagsasalita is pwede na po silang magsalita para po sa kanila naman o sa gusto namang magsalita dun sa meeting. At nangyayari din po yung collision. Pag sabay po silang nagsalita, at in real life, na kapag sabay kayo nagsalita, nag-uusap, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya nga po,
sabay kayong tumitigil at yun nga po, nagkakaroon ng delay at bago po kayo umulit ng pagsasalita. At ito po is ginagamit sa mga legacy Ethernet networks o yung mga old wired networks. At yung mga modern po is yung modern networks, ginagamitan po natin siya ng switch para po maiwasan yung collision. Yan, yun po. Dito naman po sa kabila, or the CSMA/CA, or the Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Dito naman po, kung yung isa po ay wired, dito naman po is wireless. At ito po yung tulad na Wi-Fi, at yung kasama din po yung IEEE 802.11 po. Yan. Dito rin po ay yung device listens before transmitting. Nakikinig din po siya. Kagaya po nung sa nauna, the CSMA/CD collision detection. Ngunit, dito po is nadagdagan siya. Gumamit po siya ng mga acknowledgements at time delays para po maiwasan yung collision pag po wireless. At dito po is ginamit yung request to send, o RTS, at yung clear to send, CTS mechanism para po maiwasan natin yung data loss. Sabi nga po dito, at pwede po natin siyang maihalin tulad in real life. For example po, sa isang air control o sa airport. Yan. Yung, di ba po, yung piloto, yan, sa aeroplano po. Nyari po, nandun pa lang po sa lilipad pa lang siya. Bago po siya lumipad, is nagtatanong muna siya dun sa monitor ng air control. Diba, kausap ng piloto yon. At doon siya nagkakaroon ng parang RTS or request to send. Yun yung magiging permission kung clear na ba yung daan. No? Kung stable o kung pwede na siyang lumipad. Kung pwede nang bumiyahe yung aeroplano na yon. At pag okay na, yung RTS o yung air, yung control na nagmamonitor, ay magsasend naman siya ng clear to send o CTS doon sa piloto. Kaya nalalaman niya na okay na. Nabigyan na siya ng permission na lumipad at bumiyahe. Yan. At dito naman po, lastly, dito po sa CSMA/CA, kaya po ginamitan ng mga RTS at CTS mechanism is dahil nga po wireless, mas mahirap pong mahanap yung collision dahil dito po is wireless, dumadaan po ito sa hangin. Kumpara po doon sa kabila na may isa lang na daanan o yung kable niya. 'Di ba? Nalalaman mo agad kung nasaan yung problema kumpara doon sa wireless. At yun lamang po dito sa access control methods. At ang susunod pong reporter ay si Christine. Thank you. So, yung next ay data link frame. Next. So, yun, sa data link frame, a frame is a structured data unit at the data link layer. It includes headers, payload, and error check information. So, sa data link frame, based dun sa description nito, ito daw ay structured data unit na binubuo ng headers, payload, and error check information. And ginagamit ito to check and to know if tama ba ang data na marireceive ng nasa destination. So, dito sa frame, ginagamitan siya ng encapsulation, wherein nag-a-add ng extra information sa data para matransmit ng maayos sa network nang walang error and hindi nako-corrupt. So, dito sa frame, dun sa headers, andito yung source, destination MAC address, and frame type. Doon naman sa payload, ito yung mismong data or actual data or information na ipapadala mula sa source hanggang dun sa kanyang destination. Sunod ay error check information. Dito naman, from the word itself naman, hindi sinisure kung may error ba or corruption din sa data habang nagta-travel din sa media papunta din sa kanyang destination. So, next na.
data link frame fields. So, may mga fields yung data link frame. And dito naman, ang frame ay binubuo ng iba't ibang fields. Mga preamble, destination MAC address, source MAC address, type length, data payload, frame check sequence. So, yung ginagamit ito para mapaayos yung pagta-travel ng data. Doon sa preamble, synchronization bits for receiver. Dito, para siyang signal. Kunwari, para siyang signal dun sa tatanggap ng data. Like example, may nag-call. Tapos dun sa call, yung ring nun, siya yung nagsisilbing signal. And ayun yung preamble. Kasi, bago mo ma-receive yung call, magre-ring muna siya. Bago mo makuha yung data or information na itatransfer sa'yo nung tumawag. And sunod ay destination MAC address. Ito yung receiver MAC address and ginagamit to make sure na yung data is marireceive ng tama ng device or nung receiver. Nung receiver. Example is pag-order tayo online. Yung MAC address doon is yung location natin or address. Tapos yung seller doon, yun yung source. Tapos yung product na order natin is yun yung data. Tapos tayo yung destination. So pag mali yung MAC address natin, hindi sa atin mapupunta yung data na galing dun sa source. So next is source MAC address. Dito naman is yung sender para malaman kung saang device or saang source nang galing yung information or data. Next is type and length. Tinutukoy dito kung anong uri ng protocol ang ginagamit dun sa network layer. Example is IPv6 or IPv4. Dito din sa type length, sa receiving device or destination, malalaman dito kung ano yung in-interpret na data, kung ano yung natanggap na data, or kung anong klase ng data ang na-receive mula dun sa pinakuhanan or yung sa source. Next is data payload. The actual information being transmitted. So, ito yung actual na data na itatransfer mula dun sa source papunta dun sa kanyang destination. And last is frame check sequence. So, ginagamit ito to check error detection and nagbabalidate kung ang data ba ay dumating ng buo or may corruption. And next page. Data link addresses. MAC address a 48-bit unique identifier assigned to network interface. So, yung MAC address katulad nung sa nabanggit ko kanina dun sa mga source MAC address, yung unique identifier na ina-assign mismo dun sa network interface. Tapos, ito yung binibigay sa bawat network devices. Next is broadcast address. It is used to travel the data sa lahat ng device. Kaya broadcast sa lahat ng device sa isang LAN. Tapos, last is multicast. Is to send data to a group of devices. Ito naman ginagamit para makapagpadala ng data sa particular group. Sa particular group devices lang. So, next na magre-report po ay si Kathleen Tolentino ng LAN and WAN frames. LAN and WAN frames. LAN frames are used for communications inside a small network, like in homes, schools, or offices. They help devices within the same network talk to each other efficiently. It uses internet, Wi-Fi, and tokening networks. Think of it like a delivery truck moving parcels within the same city. Ganun po yung ng LAN frame. It has a fast and efficient because it's a small controlled area. Yung po, like, kunwari, yung package po is
i-deliver lang sa same city, mabilis po makakarating, then hindi na kailangan duman sa maraming checkpoints. Like sa wireframes, hindi na po siya dadaan sa sa iba't ibang routers or internet providers. Direct po siya. Another examples po, kunwari may gusto kang i-pass na information or message sa kaklase mo. Dahil magkalapit lang kayo, nasa isang room lang, isasabi mo lang siya direct or ipapasa. Isa po pong example is yung in an office, tapos magpiprint ka ng document using a printer, na-connected sa same Wi-Fi. Yung data from your computer, magta-travel through LAN frames para ma-reach yung printer. Then, one frames are used for communication across different locations, like between cities or countries. They allow long-distance networking by sending data to different internet providers. Example po na ninyo, gumagamit po siya ng PPP, HDLC, and frame relay for wide area networking. Kung yung LAN po is a city delivery system, yung WAN naman po is like international courier service na nag-deliver ng package across malalayong like another countries na. It takes more time but it connects distant places. Yung yun nga po, yung sa Shopee delivery or Lazada. Kapag umorder ka ng gamit mo na sa iba, hindi po siya agad dadating kasi sa place mo kasi dadaan po na siya sa warehouse or checkpoint. Ganon din po sa data. Madami pong dadaan ng like dadaan po siya sa ibang router or may certain device po na dadaan bago makarating sa certain destinations. Isa po pa example is yung kapag nag-send ka ng email to another country, tatravel po muna siya sa wireframes then across different networks before po makarating dun sa destination. So in summary po, LAN frames, mag-work po siya in smaller areas. Pero mas mabilis, yun nga lang po, limited yung range. Kasi nga po small areas lang. While yung one frames po works in large networks. Pero mabagal po yung kasi malayo yung distance na naaabot niya. Yung range niya. Yun po, next po. And let's move to Jake to discuss the limitations of data link layer. At dito naman po, sa slide na to, ay matatakel po natin yung kahalagahan o maiintindihan po natin yung limitations nung data link layer. At dito nga po, sa limitations nung data link layer, pwede po natin siyang maihalin tulad mamaya sa isang local delivery service sa isang maliit na bayan. At babasahin po muna natin kung ano yung mga limitations ng data link layer. Limited scope. It operates only within a local network and cannot handle end-to-end communication across different networks. Kumbaga po, dun sa local delivery service, ito pong limited scope na yung local nga po na nagde-deliver sa isang munting bayan, hindi niya po kayang mag-deliver sa mas malalayo na lugar. Kumbaga po, dun sa area na yon, hindi niya po kaya mag-deliver sa ibang bansa. Parang ganun po. At dito po sa kasunod, increase overhead. Adding headers, trailers, and redundant data for error correction increases the size of transmitted data. Dito po sa increase overhead, para po mas madali po nating maintindihan, yung increase overhead po sa local delivery service, sa isa pong local area, ito po yung nagsisilbing added na, sabihin po natin, added weight sa package. Parang ito po yung, sabihin natin, label, yung mga packaging na dumadagdag po dun sa mismong dinideliver natin. At yung pangatlo po, the error handling dependency. While it can detect and correct some error, it relies on upper layers for handling more complex issues. Kung ihalin tulad po natin, is dito po sa error handling dependency sa local delivery, dito naman po is kaya niya lamang pong mag-handle ng mga simple issues, simple lamang. Ngunit pag yung kinakailangan po ng sabihin natin is hindi niya po kayang mag-decide, kinakailangan niya po nung higher na mas mataas po sa kanya. Kunyari po sa HQ o yung headquarter po para humingi ng tulong na hindi niya ma-handle. Yan. At dito naman po sa no routing capability, the data link layer cannot make routing decisions. It only ensures delivery within the same network segment. At para po mas madali,
dito naman po is kung nagde-deliver po kayo, is hindi po natin na-ensure kung ano yung pinaka-best na daan para po makarating dun sa destination niya. Kaya ang pinaka-goal lang po niya is makarating yung message o yung data na sinend nyo o yung na tinatransfer na data. At lastly is the resource usage. Flow control and error correction mechanisms may consume extra processing power and memory. Dito nga po, sa resource usage is yung pag-organize po ng package, yung pag-ensure na makakarating yung ating package o yung deliver natin. Kung inihalin tulad po natin dun sa local delivery service sa local area, ay yun nga po, parang dagdag time and effort. Kumbaga dito po is, ang dumadagdag naman is yung memory at yung extra na processing power. At dito na po nagtatapos yung aming reporting about the data link layer. And that's all po. Thank you very much.